God makes no mistakes, may aga sa tanan. Kag salamat gid o sang mensahe sini nga banon. And for our study no sa pulong sa Ginoo sa sigid nga adlaw, baga pamalandong kita no sa dinalan diri sa may Mark chapter 14. Kagaton nga tulukon ang pila ka mga kamatuoran no sa pag tan-aw naton no sa nga passage sa Mark chapter 14 verses 3 to verse 11, and showing that we are bound by conscience. And ang pulong sa Ginoo nagahimo sa aton sang madamo nga mga maturan, and we need to do sang maayo no, labing maayo para sa aton suno sa aton nga ikasarang. Basaw naton nga text. Basaw lang nakon ang verse 9 hasta sa verse 11 sa aton nga text diriya sa Mark chapter 14. Surely, I tell you, wherever the good news, the gospel is proclaimed in the entire world, that she has done will be told in memory of her. Then Judas Iscariot, who was one of the 12 apostles, went off to the chief priest in order to betray and hand him over them. And when they heard it, they rejoiced and were delighted. And he promised to give him money, and buying himself continually, sought an opportunity to betray him. Kabay pa nga, ang ginuugid magpakamaya sang pulong nga ton nga pagatunan no sige nga adlaw. Now, aton tulukon ang aton nga subject for today. Ang aton nga subject singa guys about ability. Ang aton nga mga ikasarang, ang aton mga tanan nga ara sa aton. O aton kasarang kung anong ara ita. And ang title sa the message, do what you can. Himo ako anong pwede mo mahimo. Kag tanan nga masarangan aton himuon, aton nga pagahimuon. Tiga mo ni ang aton nga tunan. And with aton nga proposition sa aton study, how do we do what we can? Panaton himuon o ang aton nga masarangan. And how do we know that we have done what we could? Okay, kaya damo sa mga bagay kisa nga ginimo nato nga daw wala lang ta kabalo no sa aton ginimo. And ang aton objective why we study about ability and why we study do what you can, that each would understand what God expects in regard to our abilities. Ang tagsa-tagsa sa aton mahangpan naton nga kung paano ang Ginoo, ano expectar sa Ginoo in regard sa aton mga abilities, sa aton mga abilidad may ara ka, sa kasarang mo may ara ka. And our aim for this study is to encourage everyone to use what abilities they have. Anong ara sa imo karon? Anong ability may ara ka? Singing, carpentry, or luto? Or ano nga mga ability may ara ka? Anong ara sa imo? This is ang aton nga aim for today. To encourage everyone to use what abilities they have, not fret over the ones they don't have. Hindi ka na maghandom sang wala sa imo. Yang magmakatani, kung may ara ko sa ng abilidad, mapagamit ko sa Ginoo. Kung may ara ko na, ihata ko sa iyo. No. Hindi na maghandom sang wala. To focus upon what we can do, not upon what we can't do. Focus ta kung ano ang aton mahimo, hindi ko ano ang hindi naton sarang himuon. Kabay pa nga buligin ta sa Ginoo sini. Mapray kita. Father, we thank you for opportunity yatag mo sa amon. Hatay kami sa bukas nga tipusuon. Kaya panahona sa magapamalandong kami sa pulong nimo. Patabara kami sa mapaglapas sa manamon sa mutabangan namay. Kabay pang himo namon ang amon lambuton for this study. That each of us may encourage kami, ma-challenge kami. Himuon namon, gamito namon ang may ara kami. Hindi kami magandom sang wala. Mag-focus kami sa amon masarangan, hindi sa amon hindi masarangan. Forgive us, Father, for all the iniquities that we have done in your presence, O God. Kag-update kami sa inyo tinion. Gimitang lang ang Espiritu Ginoo.
nga mag-convictar samon, mag-convince samon sa paghimo kapag tuman sang pulong nimo. Ginapanginamon ini, natampo namon kay Kristo Jesus. Amen. Now, ari mga utod aton talpang doon. Sa paglantaw naton in Mark chapter 14, verses 3 to verse 11, ang aton nga text, the Jewish leaders were looking for an excuse to kill Jesus. Gapangita lang sila sa nila himuon, agod nga patyon si Jesus. And Jesus has told these disciples, hambal niya sa mga disciples, what was about to happen. Sila Jesus, maabot ang adlaw, nga may isa sa inyo nga mag-betray, mag-traidor sa akon. May isa sa inyo nga himuon nga bagay. And the word of his head naturally gotten out beyond the 12 disciples. Kaya gidari sa last nga portion sa aton nga text, kung aton tulukon, gintawag na sa mga manugwali, the CIT, the central idea of the text. Ang last na portion, para na si Mary, si Lazarus' sister, ara si Mary. Kagaton na focus, ara di kay Mary, was the womb of this story. And Judas also was there. In verse 10, in verse 11, Judas was upset because he wanted the money. Gusto niya kwarta. Kag si Mary nag-abot, nga may dala nga alabaster box, may dala nga pahumot nga perti ka mahal, ginbuka niya, kag ginbubo sa tiila ni Jesus. Kag nangakig si Judas. 3 years ni mo pangabudlay, amo na ang price sa nga pahumot. Ibubo mo lang da, tani ginpanghatag mo lang na sa mga imol. Ginbaligya mo na, ginhatag sa mga imol. He was upset because he wanted money for this costly item nga nakita niya. Then he complained. And then he used the excuse of helping the poor to justify sa iyang concern. What we want is only money. Gusto niya kwarta lang. O mo lang yung gusto niya ni Judas. But Jesus praised Mary. Kaya ni Jesus kay Mary, naanad ka mo abi, nga maglantaw siya nga pigado siya, nga imol siya. Kagamon lang paglantaw niyo siya. And he said that she had done what she could. Pero ginhimo niya kung ano ang pwede niya mahimo. Now, ini nga tulungan nato ning ibahin as we proceed sa pagtuon sang pulong sa Ginoo. Question number 1. How do we know that we have done what we could? Paano ito naibaluan nga ginahimo nato ng aton masarangan? Pastor, amo lagining amon masarangan. Or Lord, amo lagining kaya ko himuon. And question number 2, how do we do what we can? Paano tayo mahiginahimo ang aton masarangan? Hindi ba lang? Kung isa, masarangan mo lang na himuon, galing kay damo ta excuses. Kaya mo lang na himuon, galing damo ta balibad. Damo ta mga balibad. That's why, tulukon ta ni singadlaw. 3 ka magmaturan na tulang tawon. Number 1, how do we know that we have done what we could? And how do we do what we can? Number 1, we must recognize the limitations of our abilities. Ang tagsa-tagsa naton kasarang may limitasyon. Hindi tanan balaan naton. Di ba lang? Hindi tanan kaya naton himuon. For example, kung ikaw educator, hindi tanan-tanan nga line sa education kaya mo. Biskan ikaw na abutang sa sitwasyon, hindi mo kaya ang tanan. Hindi na kung kaya ang tanan. Yes. May mga butang, hindi ko kaya ubrahon. Kagaya sa pagpamanday. Kabalo ko maglampos ang martilyo, kamagamit sa lagari, pag-abot sa mga measurement pareho sini, hindi ko na kaya. Kailangan natin panday, kaya iyan na iya mo. Iyan na ibalidad. Pero, may mga makihimo man ko, hindi mo man masarangan. But we need to recognize the limitations of our abilities. Hindi lang tablang pa-as if, makasarang ka, nga patapos hindi mo magali mahimo. Di ba? One time, may nag-apply trabaho, tinsiling siya nga nag-interview siya, anong imong specialty? Niya all around, sir. Now, sige, all around. Ngitagaan sang diamond,
nga pang cutting sa tanan nga kristal. Pag-cut niya sa kristal, hindi lang duwa, tatlo. Damo gadya nga mga buka sa kristal. Siling sa nga interview, okay, all around gali ang imong abilidad. Balik ka sa inyo balay, tawagan lang ka kung may all around nga trabaho. Huya siguro magambal, hindi siya kabalos nga bagay, pagkatas diamond, nagtaas pang mataya, ano ni man, nagamito diamond gani. Yes, may mga arat ta mimo nga hindi naton masarangan. Kag may arat ta nga masarangan, hindi man mahimo sa iban. Aton mga panday kisa, wala man na ganay sila nag-eskwela gid. Unlike sa imo, tapos ka 4-year course, perdihon ka pa nila maglantaw sa distansya kung pila ka inches, pila ka centimeter. Tistingan ko gina sa obra sa balay. Ang amon nga panday siya, pastor, wala gay ko tapos grade 1. Tistingan ko siya. Paghulog sa pump line, niya pilang distansya. Siling ko 1-4. Siling sa timbang, wala pastora, wala kalapot, kubaw sa tsagad ba? Kung paano nila nabalaan man. O wala nakatapos grade 1. Yes, we must to recognize the limitations of our abilities. Kaya kung di natin recognize, wala ka balutod that God understand that we all have limitations. Kabalo ng Ginoo. Kaya naitsindihan sa Ginoo, tanan-tanan may arata nga limitations. Iliben agad kung gumasakit ka na. Iliben agad kung may depenensya na ka na sa mga lawas. God understand that we all have our limitations. So di ka magkahuya, nga magsiling, hindi ko ni kayang bagay nga ni. Di ba? Sample sa multimedia. Hindi tanan kabalo sina. Mayara sa amon nga gina-specialize nila ang OBS. Ako wala ko nagakuti-kuti kaya nasabaran ko kay utigin man, no? Yung mga yung people nag-seminar to anay sa dandan ba naman. Utigin man ang OBS, wala ko napakialam. Siling sa mga pod ko, Migo, OBS ka na bala? Kuka mo lang. But nag-focus ko sa video editing. O hindi man masyado sagad, at least kabalo lang. O at least kabalo lang ka mag-edit-edit. God understand that we all have our limitations. Kaya Diyos ni Lord, hindi ko bikasarang sini. Nang pan sa Ginoo na, di kabalo sina. Just recognize, hindi naton kayang bagay gina. If we don't recognize our limitations, we may not get anything done at all for discouragement. Kaya kung di ka kabalo ma-recognize limitations mo, wala mo kilala, wala ka kibalo sa limitation, we may not get anything. Wala ka sa may mahimo. Ang tanan mabot mo is discouragement. Hindi na ako na mag-interest sila kay sila laman ang kabalo sila. Mahina sila kay kabalo sa music. Di kita daan sa music daan. Ako ba music, dula man na kagso. Dungan-dungan, sunod-sunod. Kisa una pa gani. Kisa di pa mo ang tuno. Di ba la? Di amo na yung nabalaw sa music. Alam mo waro niya piliton. Kaya nabalaw sa music, dulang kagso. Di ba? So don't be discouraged. Don't be discouraged. Kung hindi mo na mahimo nga bagay, likes ng a person, don't compare yourself to that person because we have our differences. We have our own uniqueness. Don't be discouraged. Siya ka namin na siya magano, no? Di ba yun na sila, iya man na ikasarang. We all have limitations. We see this in Paul's instruction to the Corinthians concerning giving. And Paul remind them, nga kung maghatag ka gani, hindi ka maglantaw sa isa nga, dako to ginhatag niya, sundol mo man. Nga wala ka man si kasarang. Nasa laman na kutob aton masarangan. Kung naghatag sa karon 10,000, ang kaya mo 50 pesos, be glad. Kaya makasarang ka maghatag 50 pesos. This is instruction of Paul to the Corinthians concerning giving. And he said in 2 Corinthians chapter 8, verse 12, For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Likati, grabe ito na maghatag ya. Kaya may kasarang man to sila. Di ba la? That's why pag abot sa giving, hindi pa kumparan, nga gaman ang inhatag mo. Ihatag ka lang ya, kaya may kasarang kas paghatag. Siya kay wala kasarang, ikumpara ta ginagugulingon naton. This is only limitations for us.
Ang atong tulokon mga utod, Paul said, if there be first a willing mind, pinapratis, willing mind. And Paul said, it is accepted according to that a man hath, kung ano may ara siya. Kaya kung gahatag ka lang, nga sundon mo gitong ginhatag sang isa, for example, naghatag sa karon dako, sundon mo gid, pero may reklamo ka, gagumod ka, amo-amo lang ni tani, amo lang gid ni, galing kaya, no, wala. God will not bless that. Hindi na pagpakamayon sa Ginoo. Pero kung naghimo ka sa bagay ni willing mind, willing heart, willing mind, that it is accepted according to that a man hath. Listen, Otod. God won't not judge us according as to what we don't have, but according to what we do have. Hindi na pagkukman sa Ginoo ya, kung anong wala sa imo. Hindi ba? Ang Ginoo niya maghukom sa akon, maghukom sa imo kung ano ang wala sa imo. But God will judge us according to what we have. What we do have. Anong ara sa imo? Anong ara sa imo nga ability? Anong ara sa imo kasarang dala ka na hukman sa Ginoo? Data i-judge sa Ginoo, not kung ano ang wala sa aton, but kung ano ang ara sa aton. In Acts chapter 11, verse 29, if you have Bibles with you there, tulo ka balangin mo Biblia. Acts chapter 11, verse 29. And the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwelt in Judea. Mga utod ganigugma. Halin pa man sang una, excuse me po, amo na ni ang ginhambal sa mga pulong sa Ginoo. And the disciples, every man, according to his ability. So no silang ikasarang, nagpadala sila sa ilang bulig sa makuturan nga nagpuyo dito sa Judea. We must recognize the limitations of our abilities. The number 2, ining kaduwang makita naton, how do we know that we have done what we could? And how do we do what we can? We must not hide our abilities. Hindi patagua ang imo'y kasarang. Mayara ka abilidad sa kanta, nami katingog, nami sa music, wala man imo ginagamit. Wala man kagintra choir. No? Pero nami ka magkanta. You have the ability sa pagpatahom, no? Sagad ka sa mga design, sagad ka sa mga interior design, wala mo na ginay mo ipagamit. Tago talang bala. Utod, we must not hide our abilities. Kung kaysa, ginatago ta na, especially kung pag-go pa lang sa sinanga group. Di ba? Example, nag-meeting ka mo, mayara ka mo nga meeting, pagkatapos, ga-problema sa una, sa last namon nga meeting with pastors, then put namon lain nga group. Planay kami ni Pastor Alonsagay, Pastor Valdez. Nagproblema ang computer sa una. Sila ni Pastor Alonsagay, pre, bag-o pa lang ta diri. Sige lang, hindi lang tayo magpasilabot sila, bayida sila. Pastor Riniel, katututo, bayida sila, kay bago lang ta di. Hindi anay tago-tago lang na, relax. Why kami nagbulig sila? Pag end sa nga mong session, first nga session, istorya na mo ng operator. Anong problema mo ni? Kagisa na mong ibuligan. Aral lang gali, pastor, kabalo gali ka mo. Kisa may amotan na nga mentalidad, wala? Inabalang, hindi tanay magpakilala. Hindi tanay magpakita sa aton abilidad, sa aton ikasarang. Pero sa pagpangalaga sa ginuutod, hindi na pwede. We must not hide our abilities. Hindi pa tataguang imo ikasarang utod. Silindra na ni Jesus Christ in Matthew chapter 25, verse 14 to verse 30. Tanaway po mo Bible. Because each was given the talent according to his abilities. Verse 15. Each was given the talents according to his ability. Suno sa aton ikasarang. Gitagaan ta sa Ginoo sang talent. Bisan isa lang may ara kita. This day, Pastor, wala kay Kuya Pastor sa ability. No. Each was given the talents according to his ability. Anong kaya mo? Ginatagaan ka sa Ginoo.
Hindi pa tagua. Oh? Because ang aton pagpangalagad sa Ginoo mga hinigugma, mangin isa ka naming pagpangalagad kung aton himuon ang aton masarangan. That means that each had a responsibility to use what he was given. Okay? That means that each had a responsibility to use what he was given. Ang tagsa-tagsa sa aton mga utol kayugma, mayroon nga response. Tanan naton magsabat. Himuon naton ang at paggamit sa aton nga ability para sa kimayaan sa Ginoo. Kita ka sa Ginoo sana. Okay? You have the ability to talk. Nami gid maghambal. Kung ikaw maghambal, ma-inganyo mo gid sila, why not share the gospel? Use yung pagka-talkative. O, di ba? May anak ability nga grabe siyang mag-encourage. Kung ikaw mag-encourage, madala mo gid. Oh, Barnabas ka, encourage there. Why not encourage others? If you have that ability, sa pagpangalaga sa Ginoo, then be responsive for that ability. Utod, I often surprised at the abilities that others have. Yes, sometimes. Masurprise, amo ni galing kasarang niya. Abi ko, hindi ni siya kabalo. Sagad gali ni siya. Di ba lang? Because sometimes we look at that person nga tama kanubo paglanta mo siya. Tanaw mo siya daw, hindi siya kasarang itsura niya daw, di man lang nakabalo. Itsura niya daw, amo lang man na. Pero kabalo siya. Utod, you know kung ano ang imo nga kasarang nga ginata sa Ginoo sa imo. You know what those abilities are. Kabalo ka si mo ulingon, ano may ara ikaw? Ano may ability may ara ka? Di ba? Kabalo ka na iya. Nga gitagaan ka sa Ginoo sina nga ability. Gitagaan sa Ginoo sina nga ikasarang. Why not gamito nimo? Nga di mo na paggamiton sa Ginoo. Ultimately, it won't be the preacher, it won't be the elders, it won't be the elders or the deacons that will stand before God. It is you. Hindi lang yung pastor ang magtindog, tos tubangan sa iyo, nagkakukman sa Ginoo, tagi-tagi sa saton, manabat sa Ginoo. It's individuals. Tanan kita, manabat sa Ginoo. As Paul said, in Romans chapter 14, verse 12, so then, each one of us shall give account of himself to God. Each one of us. Not only your parents, not only si pastor, not only ang mga leaders ng simbahan, but each one of us shall give accounts of himself to God. Kumatubang ta sa Ginoo, anong yambal naton siya? May kasarang kasi ni, nga wala mo niging gamit. Therefore, we must ask ourselves, how can we use our abilities for God? Paano ko ni gamiton? Paano ko ni gamiton ako ni kasarang? Paano ko ni gamiton para sa Ginoo? Okay? Kung may hara kay kasarang nga magpangayod, ikaw da ang mga nami magkuti-kuti sa tanan nga mga gamit, then approach lang, Pastor, ayuhon ta ni. Kaya di ni namin tanawon, kalaway sini. Yes. Use it for God. We must ask ourselves, how can we use our abilities for God? Paano ito gimuton para sa Ginoo? Utod, do what you can. We must not hide our abilities. And then number 3, sa ato nga pagtuon, how do we know that we have done what we could? And how do we do what we can? We must use our abilities no matter how small. Pastor, amo lang gining akon masarangan. Amo lang kaya ko gamita na para sa Ginoo. Kay sa Ginoo wala sang gamay. Little is much when give it to God. Amo na bilaki sa. So imong imo masarangan ahaw lang gid nga magpulupaninlo. Masarangan mo ahaw lang gid nga mag-arrange sang mga tanan sa simbahan. Gamay na para sa imo, dako na sa Ginoo. We must use our abilities no matter how small. Bisan ano man na kagamay. Example is Dorcas. Show your Bibles.
In Acts chapter 9, verse 36 to 43, the story about Dorcas. Si Dorcas nga, simple man lang ginimo niya. Ano lang ginimo ni Dorcas? Si Dorcas, isa ka tawo nga tama lang man ka simple. Iya nga trabaho, aw lang gini mag-atipan sa mga balo. Di ano lang gin man ha? Amo lang ubra niya. But Dorcas was full of good deeds. Dorcas, amo ning ginimo niya. Simple lang nga bagay, utod. Ano man nakagamay ang imo ikasarang, ihatag sa Ginoo. Ano man nakagamay imo mahimo, ihatag sa Ginoo. Kaya ina nga bagay mangindako para sa Dios. Simple lang man na, di ba? Di mo kakagamay laman siya ni, pero sa Ginoo kanami sina sa Ginoo. Ano gimo ni Dorcas? Tuluka ko na yun yung himo ni Dorcas. What did she do? She cared for widows. Siya nag-atipan sa mga balo. Utod ka ma. Ang pamangkot sa aton sa sinigid nga agamon ni, how many of us would think that God would call someone who cared for widows full of good deeds? Grabe ni nga ministry sa una ya. Pagatipan sa mga balo. Because widows, sa una, wala lang mga trabaho. Kag ang practice ng una, ang mga babae, wala ginapobra. Ang obra, mga bana lang. Kaya mga balo sa una niya, wala ATM, wala properties. Wala sila sang kwaon. Pag nabalo sila, kalaluoy gid sila. That's why dako nga minister ginimo sa mga disciples with Dorcas. Ang pag-atipan sa mga balo. How many of us would think, amo lang itong obra niya, gintawag sa Ginoo, and full of good deeds, ginabalan sa Ginoo sini? Simple lang utod. Ano man ang imo, pinakagamay sa imo, yet He did. Ginimo niya. Para siya mo kagamay lang, himua bala. Simple lang na mag-alasa ka din sa mga gamit simbahan, ka magbalik sa Lord. Simple lang na nga magtipon sa mga tao. Simple para sa imo, dako na para sa Ginoo. Why? Ang kamaturan utol kay gugma, there's nothing too small that we can't use for God's glory. Wala sa pinakagamay hindi mo magamit sa Diyos. There is nothing too small that we can't use for God's glory. Bisan na nakagamay, kung imuun mo na para sa kamayaan sa Ginoo, then na may gina siya. That's why may isang nag-message aga pa, pagbugtaw ko, nag-review ko, then may nag-message. Siya niya, Pastor, may isa pagid, nga pulaw kami. Alas 12 na kami nag-report. Kuy mo, ana, for the service of Filipino people and for the glory of God. Gapulaw sila mong. Alas 12, nagato sila sa sentro. Kung sige, himuan na for the service of Filipino people and for the glory of God. Kaya mo na. Kung nara ka sa public service, inugtulog mo ya, tawagon ka. Utod, there's nothing too small that we can use for God's glory. May another expression. I know it's so common. As an expression. Think globally, act locally. Think globally, act locally. Magununa ka sang tama ka dako. Ginalantaw mo bilog nga kalibutan tulog mo. Amo ni paglantaw mo, but act locally. Himo alang masarangan mo bala? Dibla? Kisa may ana tanona nga tama ka dako nona, wala ka may sige mo pagkatapos bilog adlaw natapos na wala ka gisi minahimo. Di bala? Matapos na to ka buhi, wala ta sa minahimo. That exactly the attitude we need to have toward doing God's work. Tama ka dako ang bulaton sa Ginoo, tama ka lapad ang bulaton sa Ginoo, but himo lang ang imo masarangan. Himo lang makaya mo. Because God doesn't want nga maghimo ka sang bagay nga hindi mo masarangan. And He doesn't ask
sa imo. Do this thing nga di mo kaya. Ginapangay sa imo ang masarangan mo. Himo abala. Ano makaya naton? Pagagas tupad mo balay, nga magpamati sa pulong sa Ginoo, ka magsimba, simple lagi na, di ba? Anong atom mo? That's exactly the attitude we need to have toward doing God's work. Do what you can. We can do all things. We can do something sa itong buhay. Pagis pagpagamit naton sa tutuod sa pag-alagad naton sa Ginoo. As we close our message today, how do we do that we can? How do we do that we can? How do we know that we have done what we could? Paano ito nabalaan? Nga ito nimo, tsakto ini. Kagamo niya ito nimo. Number 1, recognize the limitations of our abilities. Dili lang takutob, hindi nato ni masarangan. Hindi na magandom sa dako-dako nga bagay, kadi ni mo na kaya. Recognize the limitations of our abilities. Use our abilities. Kung ano man ang ara sa aton, no matter how small, gamiton tani para sa Ginoo. Saan naman nakagamay, gamita para sa Ginoo. And then, we must not hide our abilities. Hindi pagtagua ang imong may kasarang. Kaya taguan mo lang na, hindi gina makahimaya sa Ginoo. Utod nga ni gugma, kabay pa. Nga ang ginuugid magabulig sa aton, ang ginuugid magapakamayo sa aton siya naglaw. Kaya base ini nga ari kasi nga ga problema ka, paano mo paggamiton, mo kasarang sa Ginoo, I challenge you. Do what you can. Do what you can. Himo ala nga masarangan mo. Hindi magandom sa himo sa butang, hindi na ito masama kaya. Do what you can. Kaya base ari kasi nga kag wala, pakayig kaya sa relasyon sa Ginoo. Ako man nag-invitar si mo sa nga kaya lahas yun ng Jesus, ng mo Diyos, kag personal nga manluluwas. Palapit ka siya singadlaw. Bato na siya, ng mo manluluwas. Isilin mo sumugling ko singa Ginoo, ginako na ako makasasala. Patawara ako sa masalanan. Ginato na ko nikaw, nga akong Diyos, kag personal nga manluluwas sa ngalan ni Ginoong Jesus. Kabay pa utod, himo na unaton ang bagay gini. Ma-pray kita. Langit noon, kabala namon nga may salamat sang pulong ni mo nga nag-encourage sa amon. Himuon namon ang amon masarangan, hindi ang hindi namon masarangan. Tuloy kami Ginoo nga mag-recognize ang amon mga limitations. Tuloy kami Ginoo nga maggamit sang amon mga abilities, and not to hide it, and we'll use it for your glory, and not for the praise of men, but for your glory, and your, sa imo kadayawan o Ginoo. Salamat, ikaw nagpanumdum sa amon sini. Kagamon pangamuyo ang kabay pa, ikaw magbulig sa amon nga sumugod karon. Makaimo kami sa isa ka namin nga desisyon to do what we can. Kung amon masarangan sa imo buluhaton, sa imo pagpangalagad, sa imo komunidad nga ginatag sa amon, kabay Ginoo mahimo namon ang bahanggang ini. Agod ikaw amon may maya. Ikaw malipay sa pagsunod namon Ginoo sa imo. Amon gid ginabalik ang tanan nga kadayawan kag ang pagpasalamat sa ngalan sa manluwas kay Kristo Jesus. Kabay pa.